Magandang araw sa ating lahat. Welcome back, Rampage Motovlog. So ngayon, may pag-usapan tayo tungkol to sa bahay namin, nasira. Dahil sa malaking puno. Ngayon, bago tayo mag-umpisa, once again, gusto kong ulit-ulitin magpasalamat sa mga sumusuporta sa channel natin, Rampage Motovlog. Lalo na sa mga nag-subscribe at yung hindi nag-subscribe at patuloy nanonood sa channel natin, maraming salamat sa inyong lahat. At sana'y mag-subscribe na yung mga hindi nakapag-subscribe. Malaking saya na natin dyan. Ngayon, yun nangyari pala. Sa bahay namin, nasisira na yung bubong. Nasisira na yung yero, yung kisame. Sa panahon ng tag-ulan, lalo na pag malakas, talagang babaha sa kwarto namin. Ngayon, matagal na yun, matagal. Inaano lang namin yun hanggang matauhan yung dapat matauhan. Tapos kinausap namin yung kabila, ay wala man, hindi lang pinapansin. Yung barangay naman, mga barangay officials, makikita nila kasi sa tabing daan lang yun. Bahay namin, tabing daan. Pero hindi sa highway, second road, barangay road. Wala. Ilang taon na yun. Ilang bisis ko na rin nagreklamo sa yung katabi namin. Kaya lang hindi natin mapapwersa kasi hindi naman sila ang may-ari. Hindi sila ang may-ari ng lupa. Squatter lang kasi sila. Kaya lang, yung may-ari, kamag-anak din nila. Hindi naman medyo malayo lang. Kaya lang, may contact sila. May contact sila. Dapat, kung may respeto sila, ipaalam nila sa may-ari sana. Sabihin nyo, nakapurisyo na yung puno natin. Ganon sana ba, no? Kaya lang, baliwala lang. Ako, naaasar na rin ako kasi parang insulto na talaga. At lalong sumama ang loob ko kasi itong barangay na to, wala man lang pakialam. Kahit kasi hindi nila alam yung responsibilidad nila. Yun ang problema. Kasi alam siguro nila, official. Official sila. Ganon. Hari sila. Hindi, yung obligasyon mo, isip. Kayo ang magulang ng mga tao sa barangay nyo. Kayo ang nagprotektar. Eh, ginawa nyo. Unahan ko na sila. Posible kasi sasabihin nila, kayo pang nagreklamo. Hindi nyo kasi alam. Na ngayon, ang nangyari kasi ngayon, bago lang. Lalo na palaging umulan. Palagi na akong habang natutulog, lalo na mahimbing yung tulog natin, malamig sa gabi, umulan. Palagi na ako naliligo para tayong nanaginip na naliligo sa swimming pool. Kaya, wala na. Ang ginawa ko, lumipat ako sa kabilang kwarto. Yung mga kuryente, mga ilaw namin sa itaas, wala na, sira na lahat. Gumawa na ako ng extension. Sira na kasi palaging umuulan. Yung mga, anong tawag sa Tagalog yun, yung sa amin kasi, Bisaya, gamot. Root ba? Yung mga ng kahoy, puno. Gumagapang na kasi yun. Butas-butas na yung kisame namin. Kaya sira na.
Ngayon, naaasahan ako. Sabi ko, dapat kasi dumiretso na kami sa munisipyo, sa disaster. Kaya, siyempre, step by step, sinabihan ko yung asawa ko, pumunta ka ng barangay. Tingnan natin kung anong gagawin nila. Kasi alam natin, hindi tayo nagustuhan ng mga opisyal na yan. May mga pangyayari kasi. Hindi ko nagustuhan yung serbisyo nila. Hindi rin nila ako nagustuhan. Ngayon tingnan natin kung sinong totoo yan. Kaya buti na lang ay gumalaw man. Tumawag doon sa disaster. Tapos schedule na. Ngayon, sa araw ng pagputol, kala ko putol talaga puno. Yung mga sanga-sanga lang. Pero okay na sana, no? Wala tayong magawa. Yun lang ang solusyon nila. Nung panahon nang dumating yung disaster kasi, wala ako. Trabaho ako eh. Yung asawa ko walang tao sa bahay. Ayun, ang problema kasi gusto ko na sana magpasalamat eh. Problema kasi, yung mga pinutol, malayo, mga 50 meters siguro, yung bagsak ng mga kahoy. Yung pintuan namin, 50 meters nga away. 50 meters or 30 meters. Medyo distansya. Doon ang bagsak. Ang problema nga nun, yung mga putol na kahoy, nasa harapan talaga ng pintuan namin. Doon, nakatambak. Hindi ka talagang inaano, hindi ka talaga makapasok kung hindi ka tatalon. Hindi ka, sa mga legend, anong masasabi nyo? Sinasadya or nagkataon lang? Hindi kasi, alam mo kasi, pakita ko sa inyo mamaya, malaki kasi yung dapat nilang paglalagyan. Yung binagsakan ng kahoy, pwede nga doon lang yan. Pwede nga doon lang kasi, pangyari kasi, nagtig sa asawa ko na binasaan, itatapon yung basura, yung mga pinutol. Kaya nga sabi ko sa asawa ko, bakit? Hindi natin responsibilidad yan. Pangalawa, tayo pa nga naagrabyado. Sira pa nga yung bubong, sira yung kisame. Tapos tayo pa magliligpit. Hindi sa atin yung puno na yan. Dapat na tayo magpabayad. Wala. Okay na. Kami na bahala. Tapos sasabihin na sinong saan daw tatapon yung mga kahoy. Hindi dapat tanong yan. Ano kayo, opisyal o nakakaawa ba yung mga takbo ng utak yung wala sa opisyal na kayo. Sabi, gusto niyo maging opisyal, gusto niyo magserbisyo, tapos ganon kayo. Ang problema, doon sa harap ng bahay namin. Hindi yun sa harap sa bahay, okay lang. Doon sa bintana, doon sa harap mismo. Harap mismo sa pintuan. Sinasadya. Dito sa gilid, malaking paglalagyan. Doon bumagsak, dinala doon sa pintuan. Kaya nga sabi ko, sino ang nag-utos? Kasi pag walang nag-uutos, hindi gagawin yun. Pangalawa, kung si Raulo talaga yung naglalagay nun, walang modo. Wala tayong magawa. Pero, yun ang sinasabi, kung may nag-uutos, sino? Kaya nga, nag-post ako sa Facebook, sino bang nag-utos sa inyo? Ang mali lang kasi, may CCTV. Kasi noong panahon na gagawin na, puputulin na yun, may kutob na ko eh. Kaya, linagyan ko ng CCTV. Walang tao, pero nakikita ko. Hindi talaga, wala talagang
matutuwa sa ginagawa nila yun. Kaya sabi ko, pag walang nag-uutos, posibleng may nag-uutos. Di ba? May nagkakarga. So ngayon, bago tayo magpatuloy, papakita ko sa inyo yung mga nasisira, no? At sumira. Dito, pakita ko ito. So, ito yung sa taas, no? Bubong. Mataas na kasi yun eh. Yan. Ang dami ng dumi. Dami ng mga... Ito yung sa kwarto namin. Meron pa yan dito. Lahat ng ilaw dito sa taas, wala na. Sira na. Ito sa kabilang kwarto naman. Ito, dito ako lumipat. Dito ako natutulog.